So, hindi nalaki yung muscle mo. So, nagtataka ka, bakit parang ang tagal? Yung dibdib mo, braso, puwetan, balakang, bakit parang ang tagal lumaki? So, eto yung mga reason kung bakit. Una, hindi mo nahihit yung protein mo. Maniwala ka sa akin o hindi, ang hirap ibigay ng max potential na ilalaki ng muscle mo kung kulang ka sa amino acid. Hindi ko na kailangan ilagay ang study rito, sobrang dami. Ang muscle is gawa mismo sa amino acid. Kung hindi mo na-achieve yung 9 essentials na tinatawag, lalo yung leucine dahil ayun yung pinakang key para matrigger ang protein synthesis na tinatawag. Kung wala si protein, hindi mo maibibigay yung todo ng muscle na yon. Kung ano man ang dapat niyang size or dapat niyang ilaki. So, yun yung una. So, ang pangalawa, ang isang muscle para lumaki, kailangan niya makaranas ng isang resistance, metabolic adaptation, at yung pinakang importante, mechanical tension. Ang isang muscle, hanggat hindi yan nahihirapan, hindi yan magbabago. So, nakuha. Example dito, nagbuhat ka ng 10 pounds. Yan, nagbuhat ka ng 10 pounds. Example, shoulder press. Kung gagawin mo yan ng isang taon, hindi ka lalaki. Dahil hindi nahihirapan yung muscle na yon. Sanay na siya sa 10 pounds. So, kailangan niyang bumigat ng bumigat. Tapos, ang repetition mo is at least hanggang 30. So, ayan kasi sinasabi ng science na pasok ang hypertrophy. So, yung rep range na yan, dyan kalalaki. Pero mas pabor ako sa mas mababa ang repetition. So, pagdating naman kasi sa lower rep range, gaya nan, 4 repetition hanggang 8 repetition, ang kinagandahan yan, unang-una, mabilis matapos at hindi siya nagkokos ng sobra-sobrang mental fatigue or ng mental stress. Kasi mas nakakapagod yung mataas ang repetition kaysa magbubuhat ka ng mabigat. So, pag-usapan na lang natin yan sa ibang topic. So, ang pangatlo, yung expectation mo mataas. Diyan na nade-develop yung body dysmorphia mo kasi nakikita mo sa ibang tao na bakit sila ang bilis nilang lumaki pero ikaw ang bagal mo. Di ba? So ito, sasabihin ko sa'yo, hindi rin malaki yung katawan ko. Hindi rin ako malaki. So bakit? Dahil unang-una, natural ako at ang pangalawa, is tanggap ko na talagang mabagal. Nung bago ako mag-start mag-gym, dalawa kami, lagi magkasama, kaklase ko. Ngayon, ang program namin is pareho. Parehong-pareho dahil siya ang spotter ko at ako ang spotter niya. So, nag-i-spotan kaming dalawa. So, wala kami masyadong pinapansin sa gym dahil mahiyain kami. So, kami lang dalawa, nag-i-spotan kami. Tapos kung ano lang yung binigay sa aming program, yun lang yung sinusunod namin. Pareho kami. Malakas akong kumain ng karne. Doon pa lang sa gym is nakikinig na namin na pinag-uusapan yan. Importante ang protein. So, yung kasama ko is ganun din. And guess what? 3 months pa lang, ang laki ng braso niya kaysa sa akin. Paano nangyari yon? Parehong-pareho kami ng program na ginagawa. Pero lamang ako sa back. Manipis naman ang likod niya. Malapad ang back ko. Ito yung lagi ko din sinasabi dati. Genetics. Meron sa inyo, hindi naman nagkaka-phrase pero ang laki ng binte. Meron din naman dyan, halos inaraw-araw na. Pero hindi lumalaki yung binte. Mas malaki ang upper body. So, ito yung sinabi ko noon, ang dami ng bash sa akin. Kasi hindi nila matanggap na may role din talaga ang genetics. So, ganun kasi yung iba. Pag nakakakinig ng katotohanan is talagang minsan masama sa loob. Hindi lahat ng tao is pantay-pantay ang paglaki ng muscle. Merong mabagal, merong mabilis. Kinukumpara mo kasi yung sarili mo sa iba. Nakita mo na mabilis siya mag-build ng muscle, so dapat ikaw din. Ganun ang mindset mo. Mabilis siya mag-lose ng fat, so dapat ikaw din. Kahit ako, sa binti ko, hirap na hirap ako. Sa forearm ko, hirap na hirap ako. Nagfe-failure ako, nagte-take na ako ng supplement. Halos lahat na ng scientific at lahat na ng mga napagtanungan ko na bodybuilder, yung mga technique nila na pagsama-sama ko na yan. Pero ang binti ko, ang hirap talagang palakihin. Pag meron ako dito minsan nakikita na ibang mga nag-gym na nilalait yung ibang nag-gym din, sinasabihin ang payat-payat daw, hindi naman nalaki. Or yung mga sinasabihin na ang taba-taba daw, ang bagal daw pumayat. Yung mga nanlalait na yon, wala yung alam. In reality, wag niyong papansinin yung mga yun, wala yung alam. Pagdating sa hormones, pagdating sa genetics, wala. So ito, dagdag na rin info sa inyo kapag may mga ganong tao na sinasabihan kayo or ano, wag niyo na lang pansinin. Walang kwenta kung makikipagtalo ka. So ayan yung 3 reason kung bakit talagang mabagal. So wag kang wag kang magtataka. Sadyang ganon. Kasi diyan na de-develop yung body dysmorphia, kakakumpara mo eh. Hayaan mo, sadyang ganon. Matagal talaga tayo. Wala tayong magagawa doon. Ito, nakuha ko tong katawan na to. Inabot ng 1 taon mahigit. So 'di ba? Pero meron tao na kayang kuhanin lang yan ng buwan. So, ito lang tatandaan mo. Iba-iba kasi yan bawat tao. Meron lang talagang matagal at merong sobrang bilis. So, sana nagets nyo, no? So, yun lang muna sa video na to. May follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.